Nako-communicate ni Atty. Castro kung gaano kakengkoy ang administrasyon. Kaya effective siya. Kaya tama ang pagka-appoint sa kanya. Yung sinasabi. Yung iba sinasabi, bakit nyo yan ang in-appoint? Bakit ganito? Tama po. Kasi kinatawan siya. Attorney talaga. Hindi represent niya yung gobyerno. Siya yung muka ng gobyerno, di ba? Since kengkoy siya, kasi kengkoy ang gobyerno. Tayo ay naghihintay ng ating oras. Yes. At habang nakikinig-kinig kay bossing Dennis Antenor. Oh, grabe si Sir Dennis. Ano, parang may galit? Ay, pinapanood ko yung explanation ni Atty. Castro, Claire Castro, kung bakit daw tumaas ang insidente ng self-rated hunger sa Pilipinas. Kasi napahiya ang administrasyon eh. Oo nga. Sabi nila ay nung survey, di ba? Ang laki ng tinaas, 17% ng tao na sinasabing sila ay nagugutom. Yes. Mali daw yung survey company. Sabi ni Atty. Claire, mas magaling pa siya sa mga survey firms na lihitimo, no? Social Weather yata ang nag-survey noon. Sabi niya, mali daw ang methodology. Bakit daw tinanong yung mga tao kung nagugutom sila nung sila ay gutom? Dapat daw tinanong sila kung sila ay busog. Alam mo, nung narinig kong may ganon, akala ko parody, akala ko nagbibiro eh. You cannot make this stuff up, baby! Talagang yung ganon pala kakengkoy na mga tao ay totoong may ganon, ano? Parang comedy lang eh. Tunay na buhay. Can you imagine? So dapat pala, tanghalian nag-survey lahat, sabay-sabay yung libo-libong sinurvey. Para nakakain lahat. O kaya dapat pala, fiestahan nag-survey para sabihin nila, hindi kami nagugutom, busog kami. Busog kami ngayon. Bago gusto pa niya ulitin. Eh di ba ang survey random? Opo. Chamba-chamba. Halimbawa, merong ganito karami. In proportion naman, halimbawa, eto ganito karami sa NCR, eto ganito karami sa region, ganung region, di ba? Yes. Eto, gusto niya, tanungin mo ngayon, gutom ka ba? Eh baka daw hindi pa nagtatanghalian. Then balikan mo daw. Tanungin mo ulit. Kahapon, nung isang linggo, sabi mo, gutom ka. Ngayon ba, gutom ka pa rin? Yun ang gusto niyang methodology. Galing. Bakit nga ganun? Alam nyo, buti na lang, itong si Auntie Claire ay hindi dadaan sa commission on appointments. Hindi na kailangan nating maglabi na siya ay aprubahan. Kasi undersecretary lang siya. Ang undersecretary hindi dumadaan sa commission on appointments. Secretary lang. General, yung mga ganun, ambassadors, yan, heads ng commission, chairman ng COMELEC, etc. Sa COA, ombudsman, ombudsman pala, JBC yata eh, kung ako hindi nagkakamali. Bali, choice sila, attorney. Choice sila. Okay. Kaya hindi na tayo kailangang maglabi sa commission on appointments na maaprubahan ang appointment niya. Kasi hindi siya dapat mawala sa gobyerno. Alang-alang sa kapakanan ng mamamayan para makita nila ang koyo. Alam nyo, tama, talagang Presidential Communications Officer, spokesman talaga. Di ba ang spokesman ay parang ikaw ang presidente? Diba? Tagapagsalita eh. Ng presidente. Ibig sabihin, kung anong gustong sabihin ng presidente, yun ang sasabihin mo. Hindi yung sasabihin niya. Yun ang theory, di ba? Parang alter ego. Although hindi naman siya miyembro ng gabinete, strictly speaking, dahil undersecretary lang eh. Hindi siya secretary. So, strictly speaking, hindi miyembro ng gabinete, ha? Pero di ba, pag ako tagapagsalita, ako'y agent mo. Ibig sabihin, ginagawa ko kung yung anong dapat na ginagawa mo. Ibig sabihin, kung kengkoy ang spokesman mo, kengkoy ka rin. Ikaw ang kumakatawan eh, di ba? Kinakatawan niya si Pangulong Marcos. So, since kengkoy siya, ibig sabihin, yung kinakatawan niya, kengkoy din. Uy, wag naman. Hindi, kasi ganun yun eh. Hindi, common sense, di ba? Kawawa naman. Representative ka, di ba? Ikaw ay parang, pag nagsalita siya, ang nagsalita noon ay Pangulo. So, kengkoy yung sinasabi niya. Ibig sabihin, kengkoy yung mga gustong sabihin ng Pangulo. Ganun yun. Hindi kawawa si Pangulo. Nagiging kengkoy siya. Paano siyang kawawa? Kasi kung mali ang sinasabi ng spokesman mo, hindi ka agree, tatanggalin mo, papalitan mo ng iba. Kaya nga, di ba, papalit-palit, di ba? Yun. Nako-communicate ni Atty. Castro kung gaano kakengkoy ang administrasyon. Kaya effective siya. Kaya tama ang pagka-appoint sa kanya. Yung sinasabi. Yung iba sinasabi, bakit nyo yan ang in-appoint? Bakit ganito? Tama po. Kasi kinatawan siya. Attorney talaga. Hindi represent niya yung gobyerno. Siya yung muka ng gobyerno, di ba? Since kengkoy siya, kasi kengkoy ang gobyerno. Hindi pwede kita magsalita, mas mataas pa sa yung pinagsasalitaan, di ba? May kasabihan sa batas.
the spring cannot rise higher than the source. Yung spring, yung bukal, di ba? Yung bukal. Opo. Ang bukal kasi, kaya nag-spring yan, di ba? Ito, bundok, ano? Ito, bundok. Di ba? May tubig yan, Opo. pupunta rin sa ilalim. May pressure eh. Yung pressure, di bubulwak-bulwak yan dito, di ba? Opo. Bubulwak-bulwak. Hindi pwede yung nandito ka. Opo. Yung natural, pwede lang kung lagyan mo ng water pump, iba na yon. Electrical na yon, mechanical assistance na yon. Kung ito yung pinanggagalingan ng tubig, yung spring, hindi pwedeng mas mataas pa sa bundok. Ayun. Yung bukal, di ba? Yun ang kasabihan, the spring cannot rise higher than the source. Than the source. Ang source ay presidential spokesman, di ba? Opo. Ang source ay presidente. Kung gaano kakengkoy yung presidente, ganoon din kakengkoy dapat yung tagapagsalita. Sabagay. Kung ayaw naman ng presidente yun, you are the magpapalit na face lang of the siya. president. Oo. Ang tagal na, di ba? Opo. Yung sa kabila ng katatawanan lahat ng sinasabi, ay hindi siya tinatanggal. Ibig sabihin yun, approve yung sinasabi niyang kengkoy. Ibig sabihin, na i-express niya, na ihahayag niya ang diwa ng Pangulo. Yun ang sinasabi. Totoo naman na gano'n di ba? Kasi pag presidente mismo ang nagsasalita, di ba? O, i-interview siya. Di ba? Pareho lang sila. Okay, tamang tugma. Kaya, okay yan. 2028 sana. Yan ang tagapagsalita. Okay ka, Auntie Claire. Auntie Claire. Auntie Claire. Ay, nakabuhay ko. Naging kengkoy na talaga. Oo, kengkoy talaga. Wala tayong magagawa dyan. Katulad nito, Department of Finance. Opo. Sa kabila ng mga batikos na kinukuha yung PhilHealth, nawala na ng pera para sa healthcare ng mga mamamayan. O di ba sinasabi nila, hindi, maraming pera ang gobyerno. Pero ba't ang mungkahi mo? Yung capital gains tax, itataas mo. Gagawin mo 10%, ano yung capital gains tax? Pag nabibenta ka ng lupa, may tax yun. Sa ngayon, 6.5% ang binabayad ng mga tao pagka nagbebenta ng lupa. Pero gustong itaas pang buwis nitong si Secretary Recto. Gusto niya gawing 10%. Kung galing naman yan. Ibig sabihin yan, isa lang ibig sabihin yan. Wala ng perang gobyerno, naghahanap na ng mga sources of income. Nangungutang na nga ng katakot-takot, di ba kahapon. Sinabi natin na yung 32 months, yung nautang na ng Marcos government ng 32 months, ay mas malaki pa sa nautang ng gobyerno ni Pangulong Duterte ng 6 years. Ano yung 6 years times 12? Ilan ba yun? 6 times 12 nga. Sige nga. 6 years. 12. Eh di ano? 24, 72. 72. Yes. Yung 72 months ng Duterte administration, mas malaki pa yung 32 months na nautang ng Marcos administration. Paano nga? Saan kukunin yung akap? Yan sa kabila ng binawasan na yung AFP modernization, yung pagbili ng mga bagong gamit. Yan nga natatawa ko yan press release na naman yan Yung sinasabi, bibili tayo ng 12 F-16 fighters, 5.5 billion. Saan ka kukuha ng pambayad niyan? Di ba? Sa puwet ni Ajong. Hindi pwedeng ano yan Hindi pwedeng binobola tayo Bago yan ngayon, yung sinasabi nga, di ba sabi ko sa inyo, 20 pesos na bigas para lang sabihin natupad ko. Ang 20. Ang 20, hindi naman talaga yun ang regular na presyo. Subsidized na, old stock pa, hindi pa nationwide, piling mga lugar lamang. Kung baga sa kwan mema lang, may masabi. Pero Tony, paano pag hindi makain? Yun nga, di ba nagagalit nga si President Sara Duterte. Hindi daw pantao yung binebenta. Hindi pa naman ako nakakakita. Let's see. Pero tingnan natin. Baka maayos naman. But the fact remains, maayos yan, kahit maayos yan, subsidized pa rin yan. Hindi yan ang tamang presyo. Artificial yung price na yan. Oh my God. Para lang sabihin namin, ako nakitang nagsasaksakan, di ba? Pumunta ako dun sa kung saan mang impyerno yung pinupuntahan niya. Wala naman ako nakita nagbabarilan, nag-aaway. Pero alam mo, pag pumunta ka sa House of Representatives, ako sigurado ako, ito itataya ko, Wenner Victor, Bong, makakakita ka ng saksakan doon. Saksakan ng pangit. Saksakan ng pangit. Pero Tony, nakakatakot nga nangyari ngayon. Brimo, kasamahan niya sa trabaho, pinagpapatay niya. Yung mga ganitong... Grabe. Baka sasabihin nila, bumaba ang krimen. Paano minamanipulate yung data? Nakatakot. Ito, may report na naman, Dalagita. Grade 11, pinilahan ni rape.
ng mga classmate niya. Ayun po. O, Yun anong- nga yung masakit eh. Paano nga yung droga laganap? Di ba may mga panadero? Opo, yun nga po. Pinatay, natutulog lang. Hindi si Yusek Panadero ng DILG ha. Kaibigan natin yon. Pero nag-retire na yun eh. Si Yusek Austir Panadero. Bino mo pangalan niya, Austir Panadero. Kuripot na panadero. Oh. Pwede so yung tinapay noon, ganyan lang, 1 inch lang ang laki. Austir Panadero. Hindi totoo, yun ang pangalan niya talaga. Talaga? Si Undersecretary Austir Panadero. Nag-retire na yata. Nagbukas na lang ng panaderya. Opo. Ito, anyway, as sa sinasabi ko, Aha. itong isang religious leader ay nagbigay na ng alarma na napakaraming sugal, napakadaling mag-access ng sugal. Opo. Lahat ng taong may telepono, which is majority, vast majority of the Filipino people, Opo. ay pwedeng magsugal sa telepono. Ang dami nang naa-addict sa sugal, hindi lamang lumalaganap ang addict sa droga, addict sa sugal because gambling is also an addiction. Yes. It's Di true. ba? Opo. Ako lang pag nagmo-monitor ako ng Twitter feeds ko, hindi naman ako nagsasubscribe sa mga ganong sites. Opo. Kasi alam naman ng ating pananampalataya, ang pagsusugal ay masama. Opo. May lumalabas ng mga advertisement. Automatic yata eh. Doon ako nagtataka sa pamahalang ito. Ayaw na ayaw daw nila ang pogo. Oh, kasi gambling daw. Pero, gambling, gobyerno ang may sanksyon. Di ba? Pati si Bossing Vic. Oh, si Vic Soto, di ba nagpo-promote ng mga online gaming? Yes. Ayan, pati sa mga sinihan, may mga advertisement. Marami. Pasok lahat Si AJ Raval, pinopromote nila. Yung gobyerno pala, kaya ayaw nila ng gambling. Ayaw nila ng gambling ng pribado. Gusto nila silang kumita. Bakit? Operate. Wala nang perang gobyerno. Di ba sinabi, eto pa lang, ngayon pa lang, 60% na ng budget ng gobyerno na-release na. Bakit nirelease? Kasi may election sa Mayo. Ginamit nila pang agad. vote buying. Pagkatapos, ang titirahin nila ng vote buying, si Camille Villar. Vote buying yung akap eh. Vote buying yung mga ayuda-ayuda nyo. Di ba si Luis Tro, namimigay ng pera, may video. Ba't hindi nyo pa-explain si Luis Tro? Bakit si Camille Villar? Dahil inendorso ni Sara. At dahil, tingin nyo, hindi boboto for the impeachment of Sara. Tinira nyo mga Villar, pati yung prime water. Pagpalagay na natin may problema, wala namang sinasabi yung gobyerno eh. Wala. Ngayon lang lumabas. Ngayon, pati si Cynthia Villar, si Senator Villar, ay sinasabi nila, kaya doon tumaas ang presyo ng bigas dahil kay Cynthia Villar. Yung mga demolition, kasi daw nagpasa ng batas tungkol sa importation, nagmahal. Ano namang klaseng mga tirate nyo dyan? Grabe. Obvious na obvious kayo kaya hindi nabebenta ng mga tao. Kaya wag na kayo magtaka, na kayo ay bumabagsak ang approval rating. Nag-appoint ng PCO chief, si Jay Ruiz. Di mo naman nakikita, invisible. Paano natatakot silang ipakita kasi maaalala yung kontrata na daan-daang milyon na bago ma-appoint si Jay Ruiz ay binigay sa kanya ng gobyerno daan-daang milyon na kontrata dun sa kumpanyang kinakatawan niya. Naging liability, bakit in-appoint nyo pa? Ayun. Di ba sinesweldohan? Wala namang ginagawa, wala naman akong nakikita. Hindi ko naman nakikita si Jay Ruiz. Sayang. Mabuti pa nung private citizen siya, nakikita ko eh. Minsan pakalat-kalat lang kung saan-saan. Ngayon nahiya na yata magpakita kasi dun sa mga question tungkol sa kanyang aktibidades. Oh my God. Nakatakot na. Yung sinasabi kong sugal, kaya dumadami ang sugal ay sa hirap ng mga tao, nagsasapalaran na lang sila na baka tumama sila sa sugal. Yun ang masakit. Yan ang masakit talaga. Kawawa yung mga tao. Sa sobrang kadesperaduhan ng mga tao, yun na lang ang parang pag-asa nila. Sana tumama ako sa sugal. Para itong ating kwan ay para magkaroon ako ng pera, maibili ko. Kasi maghihintay pa ako ng piyesta bago hihintayin ko pa yung survey na sinasabi ni Auntie Claire na doon daw ako magpa-survey. Di ba? OMG. Alam nyo mga kasama, ang pagtutol ko dyan sa availability ng sugal, nakakasira po ng pamilya yan eh. At yan po ay hindi dapat na ginagawa. Yan po ay labag sa Biblia eh. Di ba? Nabasa nyo ba yung sa Kawikaan? Yes. 13 ang talata ay 11. Ayaw ng Panginoon na tayo ay walang problemang yumaman pero ayaw sa madaling paraan. Di ba? Opo. Sugal, ano ba yung sugal? Gusto mong yumaman ang wala kang effort, di ba? Walang hirap. Walang hirap. Masyado. Kita mo eto, sinasabi sa Kawikaan sa 16 ang talata ay 33. Isinagawa ng tao ang palabunutan, ngunit buhay kay Yahweh ang kapasyahan. Ibig sabihin, sa palaran. Di ba? Hindi tama po Ayaw ng Panginoon na tayo ay yumaman sa mabilis na paraan. Eto, sabi sa Kawikaan ulit, balik tayo sa Kawikaan. Ang yamang tinamo sa daya ay madaling nawawala.
Ngunit Tama. ang yamang pinaghirapan ay pinagpala. O, di ba? Correct. At ano bang purpose sa pagsusugal? Di ba gusto nating magkaroon ng pera? Agad-agad. Nang agad-agad. O, nakalagay sa unang Timoteo, sa isang talata ay Gis. Ang pagmamahal sa salapi ay ang ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na magkamal ng salapi, may mga nalayo sa pananampalataya at nasadlak sa paghihirap ng kalooban. Oh. Then pumunta tayo bago tayo mag-break sa Ebreo 13, ang talata ay 5. Huwag kayong magmukhang salapi. Masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo, sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Ibig sabihin, wala kang pananampalataya kung ikaw ay nagsusugal. Ibig sabihin, wala kang pananalig na ikaw ay aalagaan ng Diyos. O, di ba? Ayun. At sa notang yun, mga kasama, pabalikan po natin ang ating pag-aaral pagkatapos ng break, pagkatapos ng mga commercial,